Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. Ika-16 na tagpo. Pakinggan natin. Sino ang sumusunod sa akin? Dinig na dinig ko ang kanyang mga yabag. Ngunit pagkalingon ko, ay wala akong makita. Wala rin akong maaninagan. Halos kasunod nun, ay nawawala din yung yabag. Nung sinubukan kong bilisan ang aking paglakad, ay siya ring pagbilis ng mga yabag. At nasisiguro kong nagmumula iyon sa aking likuran. Kung kat dahil dun, naisipan ko na maglakad sa mga damuhan. Bahala na kung may ahas o ano paman sa damuhan. Ang mahalaga ay malalaman ko lalo na may sumusunod sa akin. Sapagkat may mga tuyong dahon doon. Kung kaya't dinig na dinig ang kanyang magiging paghakbang. At lalo ko pang binilisan ang aking lakad sa may damuhan. Samantala, unti-unti namang nawala ang yabag na parang sumusunod sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon at lalo ko pang binilisan ang aking paglakad. Bukod pa sa paglakad sa damuhan, ay dumaan pa ako bigla sa masusukal na daanan. Hanggang sa nakita ko na ang bakod ng Campo Santo. Pagkakita dun, ay lalong nawala ang yabag. Ngunit hindi ako naging kampante. Nawala man ang yabag, ay nakiramdam muna ako. Nakiramdam ako sa paligid. Baka binabantayan ang aking gagawin. Nag-antay pa ako ng ilang sandali, ng ilang minuto. Nakikiramdam pa sa paligid. At nang wala na akong marinig na iba pa, bukod sa mga huni ng mga kulisap, ay paunti-unti ay naglakad ako hanggang sa nakapasok na ako sa pasukan ng Campo Santo. At habang bitbit sila buyo, ay nagpapalingalinga ako sa paligid upang masiguro na wala talagang nakasunod sa akin o nagmamanman. Wala naman na akong napansin na kakaiba pagkapasok ko sa Campo Santo. At habang naglalakad, ay napansin ko na lamang ang aking sarili na inuusal ang lihim na dasal. Hanggang sa nakarating na ako sa kalagitnaan ng Campo Santo. Parang kumikilos ang aking bibig ayon sa kanyang kagustuhan. Dinadasal
ang lihim na orasyon. Patuloy lamang ako sa paglakad. Patuloy din sa pagdasal. Habang bitbit si Labuyo, patuloy lamang ako sa iniutos na yun ni Chong Alejo. Hanggang sa papatapos na ang dasal at pabalik na ako sa bukana na pinasukan ko at papabalik na ako sa pinasukan ko kanina. Subalit, hindi ko pa din naririnig na tumilaok si Labuyo at hindi ko rin kinakikitaan na kumilos o pumasag man lamang si Labuyo. Hindi ko ito nakitaan ng agresibong galaw. Parang nakatulog pa nga ata si Labuyo habang bitbit ko. Hindi kaya dahil may sumunod sa akin kanina? Bakit naging ganito ang kilos ni Labuyo? Maaari nga. At kung hindi magbago ang kilos ni Labuyo, ay hindi ko maaaring ilaban si Labuyo ngayong araw. Ngunit sa kabila nun, ay hindi pa rin ako nawawalan ng loob. Itinuloy ko pa rin ang pagdasal sa lihim na orasyon na ibinigay ni Chong Alejo. Papalabas na ako ng Campo Santo. At hindi pa rin gumagalaw si Labuyo. Wala itong kakaibang kilos. Hindi man lang pumasag. At huling linya na lamang ng dasal ang natitira. Ilang hakbang na lamang. Papalabas na ako ng Campo Santo. Nang bigla akong tinuka ni Labuyo sa aking bisig. At bigla ito nagpapasag ng kanyang pakpak at sabay tilaok. Nang bigla akong tinuka ni Labuyo sa aking bisig. At bigla ito nagpapasag at nagpagaspas ng kanyang pakpak at saka tumilaok. Hanggang sa tuluyan na akong nakalabas ng Campo Santo. Para akong nabunutan ng tinik sa ginawa na yun ni Labuyo. At pagkalabas ng Campo Santo, sa pagkakataong ito, ay hindi ko rin nakita ang imaheng madalas kong makita pagpalabas na ako. Iyong imahe ng matandang lalaki na nagpapakita sa akin bago ako lumabas ng Campo Santo. Subalit hindi ko na iyon inintindi pa. Ang mahalaga ay natapos ko na ang dasal. At naging agresibo na ang kilos ni Labuyo bago pa matapos ang dasal. Binilisan ko na ang aking paglalakad pa uwi sa amin. Kailangan ko lang makauwi. Nang walang ano-ano, ay bigla na lamang may dumamba sa akin. Nagmula ito sa madilim na parte ng aking dinaraanan. Kung kaya't hindi ko ito mamukaan kung sino ang dumamba sa akin. Halos hindi ko rin maaninagan. At akma pa akong sasaktan nang dumamba sa akin. Bagsak kaming dalawa sa lupa.
Pagkabagsak sa lupa ay agad akong pumalag. Nagpapasag ako. At nagpagulong-gulong kaming dalawa sa lupa. Pilit ko siyang hinahablot. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sigaw ng lalaking dumamba sa akin habang nakapaibabaw ito sa akin. At akma pa akong uundayin ng suntok. Nang bigla itong napatigil sa kalagitnaan ng pag-unday ng pagsuntok sa akin. Pidyong! Ikaw ba yung Pidyong? Sambit nung lalaking dumamba sa akin. At doon ko lang din siya namukaan. Si Unyo. Si Unyo ang dumamba sa akin. Walang hiya ka, Unyo. Bakit mo ako dinambahan? Tugon ko. Gulat na gulat. At hindi makapaniwala na ginawa sa akin yun ni Unyo. Pasensya ka na, Pidyong. Teka, ikaw nga ba talaga yan? Tanong pa ni Unyo. Sino pa ba walang hiya ka? Umalis ka nga dyan. Inis akong pinaalis si Unyo sa aking ibabaw. Pasensya ka na, Pidyong. Ang totoo, hindi kita namukaan. Ang totoo pa niyan, ay sinundan kita kanina. Mula pa sa bahay ninyo. Sapagkat nakita akong may kumuha kay Labuyo sa kulungan niya mismo. Pero ang kumuha ay hindi mo kamukha. Kinuha niya si Labuyo kung kaya't sinundan ko ito. Kwento ni Unyo. Sino ang kumuha kay Labuyo? Tanong ko. Hindi ko nga kilala. At hindi mo rin kamukha. Kung kaya't sinundan ko ito. Akala ko nga magdanakaw eh. Kaya sumunod ako ng sumunod. Yun nga lang, pagdating ng Campo Santo, ay bigla na akong kinilabutan. Hindi ko aakalain na pupunta ito ng Campo Santo. Kinilabutan na ako. Sapagkat pagkapasok mo sa Campo Santo, ay biglang nagkaroon ng isang matandang lalaki. Sa iyong bandang likuran, naroon lamang siya. Parang binabantayan ka. Na parang inaalalayan ka. Kung kaya't napatago na ako. Kwento pa ni Unyo. Kung ganun, Unyo, ikaw palang sumusunod sa akin kanina pa. Tugon ko. Napatango lamang si Unyo. Pero ako ang kumuha kay Labuyo. Dagdag ko pa. Kung ikaw ang kumuha kay Labuyo, bakit hindi mo kamukha? Kasi yung nakita ko kanina, mukha siyang isang lalaking may edad na. Parang kasing idara ni Chong Alejo, ang lalaki. Iyon ang nakita kong kumuha kay Labuyo. Kaya nga sinundan ko eh. Akala ko magdanakaw eh. Hindi ko alam ikaw pala yun. Dugdong pa ni Unyo. Nung mga sandaling ito, dun ko pa lamang napansin na nawawala si Labuyo. Teka! Unyo! Si Labuyo! Nasaan si Labuyo? Hindi ko na ito hawak. Asan si Labuyo? Bigla akong nataranta. Hindi ko nahawak si Labuyo. Malamang nung nagpagulong-gulong kami, ay nabitawan ko sigurado.
Dinamba mo kasi ko, Unyo. Ayan tuloy. Nabitawan ko sila Buyo. Paninisi ko pa. Pidyong naririyan lamang si Labuyo. Diyan lang sa gilid-gilid. Madilim pa naman eh. Mahina paningin ng manok sa gabi. Kung tiyak sa kalagitnaan ng hating gabi, ay hinahanap namin si Labuyo. Nang maya-maya ay nakarinig ako nang sumitsit sa akin. May sumisitsit. Pagkalingon ko, ay nakita ko ang imahe ng matandang lalaki na madalas kong makikita kapag palabas na ako ng Campo Santo. At nasa kanyang bandang paanan ay naroroon si Labuyo. Nakatayo ito sa tabi niya. Agad akong napatakbo upang kuhain si Labuyo. Pabulong akong nagpasalamat sa imahe ng matandang lalaki. Pagkadampot ko pa lamang kay Labuyo, ay pinasalubungan agad ako ng 2 tuka sa aking magkabilang bisig ni Labuyo. Ako naman ay tuwan-tuwa nang makita ko ulit si Labuyo. At nang makita ko ni Unyo, ay bit-bit ko na si Labuyo. Diyan lang pala eh. O, di ba, Pidyong? Sabi ko sa'yo eh, andyan lang si Labuyo eh. Hindi yan lalayo. Tugon pa ni Unyo. Oo nga pala, Pidyong. Anong ginagawa mo sa Campo Santo sa ganitong 10 oras ng gabi? Biglang tanong sa akin ni Unyo. Hindi ko na yung pinansin pa at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad pa uwi. Pidyong, anong ginagawa mo dito? At naririto ka, nasa Campo Santo. Dala-dala mo si Labuyo. At isa pa, sino yung matandang lalaki na kasama mo kanina sa may Campo Santo? At mayroon pang isang lalaki. Dagdag pang tanong ni Unyo. Nais ko pa sanang tanungin si Unyo tungkol doon. Kung anong itsura ng matandang lalaki o nung isang lalaki. Yun nga lamang, ay masyadong mausisa si Unyo. Baka magtanong pa ito ng magtanong. Kung kaya't pilit ko na lamang itong binaliwala. Puro ka tanong, Unyo. Nga pala, bakit ka nasa amin kanina? Anong ginagawa mo dun? Binalikan ko na lamang ng tanong si Unyo dahil dun. Ang totoo niyan, Pidyong, nakitulog talaga ako sa inyo at nagpaalam ako kay Kuya Baldo. Sa aming bahay kasi ay may mga nagpunta ng mga kaanak ninyo at hinahanap ako. Maging ako ay nakilala na ako. Sambit pa ni Unyo. Ganun ba? Yan ang ginawa mo? Tanong ko pa. Eh di siyempre, nung tinanong ako ni nanay tungkol dun, ay nagmaang-maangan ako. Sabi pa nga nila tatay siya nagtatanong, anong dugong bugaw? Eh nagtitinda nga lang kami ng kamote sa palengke. Dugong bugaw ba yun? Tugon ni tatay sa mga nagtatanong. At dahil dun, nagsipag-alisan ang mga kaanak ninyo. Ngunit bukod dun, ay minabuti ko munang umalis muna. Sapagkat baka madamay sina nanay at tatay. Kaya pansamantala, dito muna ako nakitulog sa inyo, Pidyong. Tugon ni Unyo.
Pagka-uwi namin sa aming bahay, ay hindi na ako dinalaw ng antok pa. Dahil din yun sa mga sinabi ni Unyo nung nakita niya na may kasama daw akong matandang lalaki, isa pang lalaki, sa Campo Santo. Naglalaro yun sa aking isipan at hindi maalis-alis. Kinaumagahan ay kinukulit pa ako ni Unyo tungkol dun na kung anong ginagawa ko dun, ngunit binaliwala ko na lamang. Hindi ko na lamang ito pinapansin. Alam mo nyo, kinakailangan na natin magtungo ng plaza. Tingin ko'y nagsisimula na ang pasabong nila Lucio. Tugon ko na lamang. Kung kaya't maaga pa lamang, ay tumulak na kami at naglakad patungo ng bayan. At pagdating sa gawaan ng tapayan, ay naroroon na si Mang Delfin at ang kanyang tricycle. Inaantay kami. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. At habang papalapit sa sabungan, ay nauulinagan ko na ang mga nagsisigawan. Parami na rin ng parami ang mga tao sa paligid. Unti-unting kumakapal ang mga kalalakihan na karamihan ay may bit-bit na mga panabong. Pagkapasok namin sa sabungan, ay walang humpay ang sigawan ng mga tao at halos nagsisipagtalunan pa ang mga ito. Ang mga meron ay tuwan-tuwa. At ilang sandali pa, may nagaganap na palang laban sa ruweda. At iniangat na ng sentensyador ang isang panabong na tila pag-aari ni Lucio. Kung kaya't lalong umingay ang paligid. At halos hindi na kami magkarinigan pa sa lakas ng mga sigawan. Kasunod pa nun, ay nagsalita na si Lucio. Naghahamon. Naghahanap ng makakalaban. Ngunit ni isa sa mga taong naroroon ay wala nang naglalakas loob na lumaban pa. Mukhang kakapanalo pa lamang ng isa sa mga manok ni Lucio at wala nang nais kumasa pa. Si Unyo naman ay nagtaas agad ng kanyang kamay para tanggapin ang hamon ni Lucio. Subalit sa lakas ng ingay sa paligid, ay halos wala nang makapansin kay Unyo. Nang walang ano-ano, ay pinasunod kami ni Unyo sa kanya. At bigla itong pumasok ng ruweda. Sa kakaibang paraan. Tumambling ito papasok ng ruweda na parang sa isang stuntman. At paglapag niya sa ruweda, ay una ang kanyang muka na lumagapak sa ruweda. Kung kaya't biglang natigil sa magsasalita si Lucio at siguradong nakuha ang kanyang atensyon. At umalingaw-ngaw din ang tawanan sa paligid. At sa kabiglang tumayo si Unyo habang pinapagpag ang kanyang sarili. At itinaas pa ang kanyang dalawang kamay na parang kumukuha pa lalo ng atensyon. Mga kababayan, sinadya ko yun. Sinadya ko yun. Para lamang makuha ko ang inyong atensyon sapagkat tinatanggap ko ang hamon ni Lucio. Sambit ni Unyo.
At pagkakita pa lamang ni Lucio kay Unyo, ay batid kong si Unyo ang kanina pa niya inaantay. Inaantay niyang makabawi dito. Inaantay niyang makabawi kay Labuyo. Ngunit ilang sandali ay may pinakuha si Lucio mula sa kanyang mga kasamahan at iniabot ang isa pang bayong sa kanya. At mula sa bayong na yun ay inilabas ni Lucio ang isa pang panabong. Bukod dito sa inilaban niya kanina, ang panabong kanyang inilabas, napakatikas nito. Isang kulay pulang-pula na panabong at parang nagmula ito sa loob ng bulkan. Tila nagbabaga ang balahibo na ito. At nang tuluyan ng mailabas ang panabong mula sa bayong, ay biglang sumigabo ang palakpakan at sigawan sa sabungan sapagkat naikasa na ang laban. At kagaya ng mga nakaraang laban ni Labuyo, ay ako ang naglagay ng tari kay Labuyo at si Unyo ang magbibitaw sa ruweda. Kasado na ang laban. Ilang sandali pa, naghudyat na ang sentensyador sa pagsisimula ng laban. Pagkabitaw pa lamang ng pulang manok ni Lucio, ay kitang-kitang napakatikas nito. Napakatikas ng tindig. At kung tindig lamang ang basihan, ay tsak panalo na ito. Napakatikas talaga ng panabong na yun. Ilang sandali pa, at ilang sandali pa, ay ibinitaw na rin ni Unyo si Labuyo. Pagkalapag na pagkalapag pa lamang ni Labuyo, ay kagad na sumugod ang manok ni Lucio. Lintik ang bilis ng kilos nito. At papalapit pa lamang, ay agad na itong lumipad upang salpukin si Labuyo. Sumabay naman ang lipad si Labuyo. At agad-agad, umaatikabong salpukan ang naganap agad. Salpukan ang dalawang manok sa ere, mula taas hanggang baba. Subalit mukhang nakalalamang ang manok ni Lucio mula sa salpukan na yun, sapagkat halos tumalbog sa lupa si Labuyo pagkalapag nito. At hindi pa nakakatayo ng maayos si Labuyo, ay muling sumugod ang manok ni Lucio. Kinapitan si Labuyo. Kinapitan ito sa ulo, at saka pinupog ng palo ng manok ni Lucio. At sunod-sunod na palo ang tinamo nito mula sa manok ni Lucio. Nagsisigawan na ang kampo nila Lucio. Mukhang naaamoy na nila ang kanilang panalo. At mukhang napuruan nga si Labuyo, sapagkat hindi na ito makatayo pa ng maayos. Halos magtatalo na sa tuwa ang kampo ni Lucio.
hindi na makatayo na maayos si Labuyo. At napansin ko ang mangilan-ngilang patak ng dugo sa may ruweda. At ilang sandali pa ay saka pa lamang nakatayo si Labuyo. Ngunit bagyang hindi napantay ang tindig nito. Nang muling sumugod ang manok ni Lucio, na tila hindi man lamang nagalusan, sumugod ito patungo kay Labuyo. Papalapit pa lamang ang manok ni Lucio, ay biglang umangat si Labuyo. Umangat din ang manok ni Lucio. Sumabay din ito ng lipad. Salpukan muli sa area ang dalawang panabong. Umaatikabong palo ang pinakawalan ng dalawa. Pagkalapag ay bagsak si Labuyo at parang hindi makatayo. Hindi rin maganda ang pagkakabagsak ni Labuyo. Ang manok naman ni Lucio ay tumutuka-tuka pa, pumapasag-pasag pa. Ilang sandali pang lumipas ay wala pa rin nakakatayo ni isang panabong. Kung kaya't pumagitna na ang sentensyador. Nang siya sa atin ang sentensyador, ay nakabaon ang tari ni Labuyo sa bandang kilikili ng manok ni Lucio. Baon na baon. Gulat na gulat ang mga naroroon. Gulantang panglalo ang mga kasama ni Lucio. Baon na baon ang tari sa may bandang kilikili ng manok ni Lucio. Nang napaghiwalay na ng sentensyador ang dalawang manok, ay naglakad lamang si Labuyo na parang hindi man lamang ito nagalusan. Ang manok naman ni Lucio ay nananatiling nakahiga sa ruweda at hindi na nakabangon pa. At nang tingnan pa ng sentensyador, lumaylay na ang ulo nito. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Lucio. Halos magwala ito sa loob ng ruweda. Ilang sandali pa, itinaas na ng sentensyador si Labuyo. Panalo si Labuyo. Nang biglang may nagsalita, "Sinasabi ko na nga ba, anak ka ni Gaspar, hindi ba?" Sambit nung nagsalita. Pagkatingin ko, ay may pumasok sa loob ng ruweda. Isang matandang lalaki. Siya ang nagsalita kanina. "Kung gusto mo, iho, isa pang laban. At itataya ko ang malaking bahay sa bayan. Hindi ba't sa ama mo yun?" Sambit nito. "Yun nga lamang. Ngayon din gaganapin ang laban." "Ano? Akasa ka ba?" Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners
Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po, at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy Daboy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, Boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin. Shoutout po sa inyo.
At kay Boss Gino din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss. Shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga-Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family. Kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Montalban, Rizal. At sa Kalintaan, Occidental, Mindoro,
Shoutout po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? At maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong pamilya. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Amphi Saraba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Vienna Sakmon, dyan po sa may UAE. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong mga pamilya. Shoutout din po kina Boss Rick at Boss Resty Alcantara, dyan po sa San Diego, California. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June Alcantara. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Sampu po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss JR Palau. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eduardo Palau. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Sobrang salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo. Sampu po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.